Isang araw, nagkita kami ng isang kaibigan sa isang reunion at sa kalaliman ng kwentuhan. Siyempre, alam naman natin na madalas na uuwi ang paksa sa usapang kababalaghan. At ayon sa kwento ng kaibigan kong si Sophie na ating isinaayos, ika niya, alam mo, may isang kwento ang lola tungkol noong bata pa siya na hindi ko makakalimutan. Ito ang isa sa mga huling bagay na naikwento niya bago siya pumanaw. Tungkol ito sa kanyang kabataan noon sa bahay namin sa may probinsya, doon sa may Mindanao. Sinabi niya, madalas daw silang makarinig ng parang pagsinghal at tunog ng mga yabag ng kabayo doon sa likod bahay. Pabalik-balik na parang may hinahanap. Maririnig ba ang tila pagbangga nito o pagkiskis sa pawid na dingding at kawayan? Mabigat ang paghinga nito na sa bawat pagsinghal, hindi mo maiiwasan ang kabahan. Pero ang nakapagtataka, wala naman silang alagang kabayo. Nang banggitin niya ito sa kanyang tatay, ngumiti lamang ito at sinabing, guni-guni lamang niya ang lahat at huwag nang bigyang pansin pa. Pero alam niyang may kakaiba. Alam niyang may mas malalim pa sa pagtanggi ng kanyang ama at ang nararamdaman niya. Isang gabi, nising ako ni nanay. Hindi niya tiyak kung anong oras na noon, pero malalim na ang gabi. Akala daw kasi niya, masakit lamang ang tiyan ko dahil parang naririnig niya akong umiiyak sa aking pagtulog. Ginising niya ako at sinamahan papunta ng banyo. Pero habang papunta kami ng Casillas, parang natigilan si nanay. Tumitig siya doon sa may madilim na bintana sa bandang kisame. At nagimbal ito dahil sa kanyang nakita. At napabulalas na lamang ng, Diyos ko po! Walang tigil na sabi habang napahawi pa ito sa akin para itago sa kanyang likod. Ramdam ko ang takot sa tinig niya at nang sundan ko ang tinitingnan niya, nakita ko ang dahilan. Dahil sa labas ng bintana ay may nakasilip na tila isang mataas na nakatayong kabayo. Pero hindi ito basta ordinaryong kabayo. Ang balat nito ay napakaputla. Ang kanyang mga mata ay namumula, parang balot ng dugo. Hindi ito gumagalaw, pero ramdam mo ang bigat ng titig nito na parang sinisilip ang buong kaluluwa mo. Nang biglang suminghal ito. Dito na nagsusumigaw si nanay at narinig iyon ni tatay. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa amin. Ngunit nang sumilip siya sa may bintana, wala naman siyang nakita. Nasabi pa nga niya ng pagalit ay wala namang ibang tao dito. Pero sinagot ito ni nanay na hindi naman tao ang nakita nito. Pero nang tanungin siya ni tatay ay hindi na ito sumagot pa. Napahawak na lamang ito sa kanyang dibdib at napatulala dahil sa labis na nerbiyos at takot. Pero hinding-hindi daw niya makalilimutan ang kanyang nakita noong gabi nung bata pa siya. Lalong-lalo na ang kanyang nanay na magmula noon ay naging nerbiyosa na. Isang araw, panahon ng tag-init. Pagod na pagod ang tatay niya nang umuwi ito mula sa may palayan. Pero sa halip na bumati, dire-diretso lamang itong naupo sa may hapag, nakapatong ang mga kamay sa mesa at nakayuko. Napansin ito agad na may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata, nandilisik. Parang may galit na hindi niya masabi. Ang paghinga ay napakabigat na parang hingal na hingal ito mula sa paghahabol ng hayop. Ang tunog ng kanyang ngipin, nagngangalit, parang may kinikiskis na bato sa loob ng bibig nito.
Napatanong pa nga si nanay kung ayos lamang ba siya, pero hindi siya sumagot. Sa halip, umirap lamang at sinabing, Tubig! Bigyan mo ako ng tubig! Gusto ko ng tubig! Tubig! Naagad kumuha ang nanay nito ng baso para bigyan ng tubig ang tatay. Pero parang nainip yata ito at dumiretso sa may kaldero ng sopas doon sa may mesa na kasulukuyang umuusok pa. Hinding-hindi niya ito makalilimutan. Saksi ito kung papaanong dilagok at parang sinimot na tila hindi man lang nasunog ang kanyang lalamunan at dila. Na matapos higupin ang napakainit na sopas, ibinalibag pa nito ang kaldero at tumayo sa malakas na umatungal. Pero ang sigaw ng tatay nito ay hindi tunog ng tao, parang tunog ng isang kabayo. Galit na galit, paulit-ulit, malakas. Napako sila sa labis na takot. Napayakap pa ang nanay nito sa kanya ng napakahigpit, saka hinatak ito sa isang sulok. Maya-maya pa, sa huling sigaw ng tatay niya, bigla itong bumagsak sa may lupa na parang basahan. Nang subukan nila itong buhatin ay napakabigat daw nito. Hindi halos gumagalaw, para itong manigang walang kaluluwa habang nakanganga. Sa musmus na edad dito noon, iyak ito ng iyak dahil akala niya patay na ang tatay niya. Pero hindi nito makalilimutan ang oras na iyon na habang yakap siya ng nanay niya, may lumabas na parang usok sa may bibig ng tatay niya. Kinabukasan ding iyon, humingi ng tulong ang nanay niya sa isang albularyo. Dumating ito ng tanghali, dala ang mga gamit. Mayroon itong bitbit na isang tampipi, puno ng mga dahon, garapa ng langis, at tila isang rosaryo na may mga kakaibang palawit. Nag-aatubili ito, sinuri niya agad ang tatay. Ngunit nang mahaplos niya ito, agad din itong napahinto. Tumitig ng matagal sa may tatay niyang nakahiga at sinabing, May kabayo dito! May kabayo dito! Nagkatinginan pa sila ng nanay niya. Kabayo? Anong ibig niyang sabihin? Pero ika daw ng albularyo, hindi ito ordinaryong kabayo. Isang engkanto. Isang tikbalang. Galit na galit ito at nakatira daw ito sa lumang puno ng balete sa likod ng bahay nila. Doon nila naalala na ilang linggo bago ang mga insidente, pinutol ng tatay niya ang isang malaking bahagi ng puno. Akala daw niya magagamit iyon bilang panggatong, pero ayon sa albularyo, doon daw naninirahan ang tikbalang at ang ginawang iyon ng tatay niya ang naging dahilan para magkaroon ito ng malaking galit. Kailangan nating mag-alay. Kailangang humingi ng tawad sa nagawang panggagambala ng inyong ama sa nilalang na hindi nakikita. Napayakap ang nanay nito sa labis na kilabot dahil sa may sinabi ng albularyo na ikapa ng matanda. Kailangang mag-alay ng palay bigas, prutas, alak at sigarilyo at kailangang mangako na hindi na muli pang guguluhin o gagampalain ang tahanan nito. Ginawa nila ang lahat ng sinabi ng albularyo at nung gabi ding iyon, dinala ang alay sa ilalim ng puno ng balete. Habang nagdarasal ang albularyo, naramdaman nila na lumalamig ang hangin, pati ang lupa. Hindi ito ordinaryong lamig, parang may halong bigat na parang may nanonood sa kanila
mula sa may dilim, lalo na sa loob at itaas ng malaking puno. Sadya daw nakakapangilabot. Dito ay inilagay nila ang alay sa palibot ng paanan ng puno. Narinig pa nila ang pulong ng albularyo. Ika nito, Kaibigan! Kaibigan! Ipagpaumanhin mo ang aming pagkakamali. Hindi na namin guguluhin ang iyong tahanan. Patawarin mo ang pamilyang ito. Patawarin mo. At sa huling salita niya, parang may humaplos na hangin sa mukha ng nanay niya. Hindi maipaliwanag, pero naramdaman nila ang kagaanan ng paligid at umaasa silang tapos na ang lahat. Kinabukasan, bumuti na ang kalagayan ng tatay niya. Nakakatayo na itong muli. Unti-unting bumabalik ang sigla at parang walang nangyaring masama dahil muli na itong walang tigil sa pagsasalita at pagkukwento tungkol sa kanyang bukid. At magmula noon, hindi na rin nila narinig pa ang yabag ng kabayo, ang kakaibang pagsinghal. Nagpasalamat sila at naging tahimik na muli ang kanilang buhay sa kanilang simpleng bahay. Mula sa karanasang iyon daw ng lola ni Sophie, natutunan nila ang halaga ng respeto, hindi lamang sa kapwa-tao, kundi pati na rin sa kalikasan at sa mga nilalang na hindi nakikita. Na hindi lahat ng bagay ay kayang maipaliwanag, pero lahat ng bagay ay may dahilan na kung marunong tayong gumalang, irerespeto din tayo ng mundo. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot mo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento. Na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pinutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating mas mahaba pang kwento katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your very own original dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out.